Bakit hindi raw ipatawag din ng Kamara ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may bilyon-bilyong confidential funds? Iyan ang ipinunto ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pagpuntirya ng mga kongresista sa Office of the Vice President sa paggastos ng nasabing pondo. Si Jason Rubrico magbabalita. Muling nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi ito umiiwas sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggasta ng Office of the Vice President at Department of Education ng confidential funds. Pagbibigay diin ng pangalawang Pangulo na wala namang otoridad ang mga kongresista na magtanong kung paano nila ginastos ang nasabing pondo. I'm not being evasive. I am not answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit. We have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. Paliwanag pa ni VP Sara na hindi talaga siya sasagot sa mga tanong ng Kamara patungkol sa CONFI funds dahil makukompromiso aniya ang national security. No, I will not explain. I will not give an explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise officers who do intelligence operations. It will really compromise how they work. So no explanation will be given to the members of the House of Representatives. Pagbibigay diin pa ng bise na kung talagang nais makagawa ng batas ang mga kongresista patungkol sa paggastos ng confidential funds, bakit aniya ang kanyang tanggapan lang ang pinupuntirian ng mga ito? You do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the Office of the President, who has billions and billions of confidential funds, if you want to legislate about confidential funds? Malinaw aniya na ang ginagawa ng Kamara laban sa OVP ay isang political attack. Sabi ng bise na ramdam nito na binabastos ng mga kongresista ang kanyang tanggapan. Ang ikinagalit pa ng pangalawang Pangulo ay dinamay pa nila ang mga empleyado ng OVP. So dyan ako medyo pumapalag. Wala namang problema kung atakihin ninyo ako kasi politiko naman talaga ako. Pero may problema ako pag inatake yung opisina at yung mga kasamahan ko dito sa opisina ng pangalawang Pangulo na nagtatrabaho lang. Binigyang diin din ni VP Sara na ang ginagawa ngayon laban sa kanyang tanggapan ay may kinalaman sa mga ambisyon ng mga politiko sa 2028 presidential elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.